Isang magandang araw po ang bati ko sa lahat ng abuti ng tinig na ito. Sumayin na ang pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni Yesu Kristo, ang bugtong anak ng Diyos, manunubos ng sanlibutan. Amen. Ang tatalakayin ko ngayon ay ang pamagatan ko itong kung paano ko kinuwinta ang mga araw simula ng sixth day of creation, which is the Genesis chapter 1 verse 26 to 27 hanggang sa 1 AD. Ito ko umpisahan ito. Ang una kong gagawin ay ipakita ko sa inyo at gumawa ako ng isang formula. At tatawagin ko naman itong my chart of generation table. Ang unang gagawin ay gagawa ako ng ito ang unang gagawin. Gagawa ng scale chart. At least 15 spaces horizontal and 10 to 13 spaces vertical. Ano muna para sa first generation. Pero applicable ito sa lahat ng mga given sa mga banal sa kasulatan. Sa panahon ni Father Adam hanggang kay Father Noah, and generations lang. So, applicable ito pero sa ibang nakasulat sa banal na kasulatan na mahaba ang kailangan, pwede kang mag-adjust dito. So, ito ang unang gagawin. Gagawa ang scale chart. 15 spaces horizontal, 10 to 30 spaces vertical, step 1. Step 2, meron ng chart of generation table, meron ng spaces na nagawa. Gagawan ito ng mga lines. Ito namang mga lines na ito ay tinatawag ko namang generation line tracer. Sa pamamagitan nito, madaling ma-trace ang mga edad dahil may linya na susundan. Maligaw man ng konti, ngunit madaling makikita kumpara sa wala kang susundan na nakakahilo ito dahil sa puro numero ang kaharap natin. So, ito yung step 2. Paglagay ng generation line tracer. Ang step 3 ay ito na ang mahalaga sa lahat. Dahil kung wala ito, hindi makukuha. Fill in the age of someone. Step 3, fill in the age of someone when other one was born. Ang given sa mga banal na kasulatan, Genesis chapter 5 verse 3 to 5 pag-umpisa ni Father Adam. After na may panganak si Father Seth, 130 si Father Adam nung ipinanganak si Father Seth. To fill in the age of someone when other one was born. In the age of someone, when other one was born, plus sign when other one was born. The age of someone when other one was born, plus sign. Kaya kung wala itong plus sign, ito yung hindi makukwenta ng maayos dahil ito yung factor niya kung paano makwenta ang mga araw at saka yung the age of someone, saka yung the death of someone. Ngunit ito lang pinakamalaga muna. Lahat makukuha na yan sa may mga given lang naman. Fill in the age of someone. So 130 si Father Adam, pinanganak si Father Seth. 105 si Father Seth, pinanganak si Father Enos. 90 si Father Enos, pinanganak si Father Kenan. 70 si Father Kenan, pinanganak si Father Mahalalel. 65 si Father Mahalalel, pinanganak si Father Jared. Hanggang sa diretso ayon sa banal sulat ng 162 si Father Jared. Hanggang sa sa Genesis chapter 5 verse 32. Hanggang sa buma sa daigdig na 500 si Father Noah. Kung kaya mayroon na ito, dito ituturo ko kung paano ang pagkwenta sa pamagitan nitong mga formulas na ito. Kaya nililipat ko ito ang computation. Ang step 4 ay ang computation. Ito na yung computation. Ito may computation na ito, ngunit parang maintindihan niyo kung paano ito nangyari. Ibigay ko ito medyo malaki-laki ng konti. Parehas lang ito. Nung si Father Adam ay 130, pinanganak si Father Seth. 105 si Father Seth, pinanganak si Father Enos. 90 si Father Enos, pinanganak si Father Kenan. Ito ang pagkuha niyan. Hanapin mo kung nang isilang si Father Seth, 105.
the age of someone plus the age of someone when other one was born. Ito yung unang formula. The age of someone plus the age of someone when other one was born. Ito yung line tracer nito. Ito yung answer doon. 105 plus 130 equals 235. Ito yan. Ito naman sa Enos, Father Enos, 90, the age of someone plus the age of someone when other one was born. 90 plus 105 is 195. 195 plus 130 is 325. Ganito lang ng ganito dahil sa line tracer na ito, madali itong makukuha. Tapos sa Father Kinan, 70. 70 si Father Kinan, ipinanganak si Father Mahalalel. 70 plus 90 is 160. 160 plus 105 is 265. 265 plus 130, 395. Hanggang sa ma-fill out ang lahat ng ito. Ganito lang ang pag-fill out na ito. Ngayon kung ma-fill out ng lahat ng ito para mag-check kung tama ang pinagagawa itong mga ginawa na ito, may given ang kamatayan ni Father Adam sa 930 namatay siya sa 930. Ang formula naman na gagamit nito ay ang formula minus kung tawagin ko. The age of someone minus the age of someone when other one was born. Ito naman sa line tracer, ito naman ang hanap nito, itong line tracer na ito. So 930 minus 130, the other one was born equals 800 si Father Seth nang mamatay si Father Adam. 800 minus 130 is 800 minus 105 si Father Seth nung isilang si Father Enos. 695 si Father Enos. 695 si Father Enos minus 90 si Father Enos nang isilang si Father Kenan. 605. Ganun lang. Formula plus para ma-fill out ito mula sa baba, pataas. The age of someone plus the age of someone when other one was born. Kaya ito, itingnan natin hanggang ma-fill out ito. Kung ma-fill out na ito, pag-check kung tama ang mga naka-inputs nito, ito naman ang formula minus kung malaman kung tama ang mga naka-inputs nito. So, kung ito'y buo na, ang pagkuha naman sa pagkwinta naman dito sa, hindi pa tayo nagkwinta dito, gumawa pa lang ng formula, ito nakukuha na ang edad ni Father Adam from 130 to 930. Meron na siyang edad dito. Lahat ng edad na ito yung gap. Ito yung gap in between sa kung hanapin naman natin ang years kung mula umpisa hanggang sa itong quest na ito, mula umpisa hanggang sa kasalukuyang panahon o 1 AD o kasalukuyang panahon. Kaya diretso na ito, by sequence na ito, mula 6th day of creation, tumigil sa 130, so may 130, 235, 395, 460, 622, ito na yung mga edad niya hanggang dumating sa 130. At itong gap in between these lines, the generation line tracer, ito naman yung mga edad nila dito. Anong consequence itong nangyayari? Pero ito din yung nangyari, ang edad dito nakalagay dahil sa 235 minus 130 equals 105. So ito yung gap niya dito, 105. Kaya itong mga edad na nakalagay dito, ito yung gap nitong line na ito. Kaya sa pagbilang ng mga taon, ito na ang bibilangin ang gap. Ito ang bibilangin. 130, 105, 90, hanggang sa makarating dito sa 930. Ito yung kaya nakuha ang 930. Pagkamatay ni Father Adam ay patay na siya sa 930. So ang bibilang nito ang gap in between these lines. Kung napipill out na ito, so ang gap in between these lines, ito sa medyo malaki-laki ng konti. Sa gap in between these lines, so ito madali ito dahil may mga given na ang mga kapanganakan dito. Ito na yung gap in between sa edad nito ng mga given. Ito na yung pinaka-gap nila, itong mga given ito. So dito wala na ang mga edad nila, kung kaya ibilangin ito ang gap in between. Ang gap in between dito ay nung namatay si Father Seth ng 912, 800 siya nung namatay si Father Adam.
So ang gap dito ay 112. Kailangan lahat yan simula rito sa taas pababa. Kailangan ang gap niyan ay 112. Kaya kung 112 ang mga gap niyan, tama ang mga inputs nito. O kaya 112, ang 930 plus 112, ito naman yun. 930 plus 112, ito naman 1040. 1040 ang diretsong bilang niya dito pa lang sa space na ito, dito pa lang sa after 930 ni Father Adam, dito pa lang. Kung kaya simula rito sa kamatayan ni Father Adam hanggang dito sa 600 years ni Father Noah ay nagtutotal ito ng 726 years. Ito naman yung pinaka breakdown niya. Itong 112, itong gap na ito dahil dito sa namatay si Father Seth. So dito sa Father Enos, 817 si Father Enos. Ang gap nung mamatay dito si Father Seth. So namatay si Father Enos ng 905. Kaya itong gap na ito, ito yung bibilangin. Itong mga gap nito hanggang sa kamatayan ni Father Enos, 905, ito yung lahat ay 98 years. 98 years from sa kamatayan ni Father Seth hanggang sa kamatayan ni Father Enos, 98 years. Ito naman yung sa kamatayan ni Father Enos hanggang sa kamatayan ni Father Kenan, ito, 95 years. 95 years. Itong kamatayan ni Father Kenan hanggang kay Father Mahalalel is 55 years. Kay Father Mahalalel hanggang kay Father Jared is 132 years. Kay Father Jared hanggang dito sa time kung buhay pa si Father Enoch, malayo na, wala na siya, inakyat niya sa langit dito. Ito pa rin yun, para makuha ang sequence dito. Ito pa rin yun yung pagkakasunod-sunod. So, 84 years. Tapos ang kasunod dito dito na natapos ang 84 years. Nung wala ang kay time ni Father Enoch. Ngunit wala si Father Enoch, nakukuha ito dahil meron ng time sequence kahit wala na sila dyan. May time sequence, may mga kasunod, o kaya hindi sila mawawala. Ngayon dito naman, 819 si Father Lamik, 809, ang Father Methuselah 819, hanggang naman sa kamatayan ni Father Methuselah sa edad na 969, ito na yung 150 years. Ito na yung breakdown niya, 42. Itong space na ito dito, 819 to 861 is 42. 861 to 869 is 8 years. 869 to 964 is 95 years. 964 to 969 is 5 years. Ito, total niya 150. Kung kaya, ang total murang kamatayan ni Father Adam hanggang sa kamatayan ni Father Methuselah or sa 600 years ni Father Noah, yung time na bumuha sa daigdig, Genesis chapter 7 verse 6, 726. Kung kaya, ang 726 ay plus to sa 930 ng mga taon ni Father Adam mula ng kanyang pagsilang hanggang sa kanyang kamatayan is nagtutotal ito ng 1,656. Ito yung part 1 sa ginawa ko na the revelation of time from 600 to 1 AD. Ito yung part 1 sa ginawa ko. O kaya para makasigurado ako ay gumawa ako ng bilang actual manual count para maipakita ko rin na kung talagang tama ang ginagawa kong formula na ito. Gumawa akong listahan mula 1, ang creation, last sign, may bilog, tapos 1, year 1 hanggang sa nakasulat sa Genesis chapter 5 verse 3 to 5. Nang isilang si Father Seth sa edad na 130, ito na lang 130 si Father Adam, isilang si Father Seth. So, ang kasunod ay 105 si Father Seth, nang isilang si Father Enos. 105 si Father Seth. Ito naman, nung 105 si Father Seth, isinilang si Father Enos, 235 si Father Adam. Kung kaya,
nung tinitingnan ko sa lista ginawa ko, tumutugma siya hanggang sa dumidiretso pa ito. 90s Father Enos nang isilang si Father Kenan. 90s Father Enos nang isilang si Father Kenan, Genesis chapter 5 verse 8. So 195 si Father Seth, 325 si Father Adam. Ito yung actual count, manual count. Ginawa ko ito from 6th day of creation hanggang sa 1,656 years nung pagbaha sa daigdig, kung kaya fast forward din ako ng konti. Sa kamatayan ni Father Adam, 930. Ito, napakalayo yung ano nito. Tinitingnan ko dito sa listahan. Nung mamatay si Father Adam ng 930, ito na yung manual count, actual count ko na ginawa mula 6th day of creation hanggang sa pagbaha sa daigdig. 930 si Father Adam, 800 si Father Seth, 695 si Father Enos, 605 si Father Kenan, 535 si Father Mahalalel, 470 si Father Jared, 308 si Father Enoch, 243 si Father Methuselah, 56 si Father Lamech. O kaya tinitingnan ko dito sa ginawa ko, noong 930 si Father Adam, 800 si Father Seth, 695 si Father Enos, 605 si Father Kenan, si Father Mahalalel ay 535, 470 si Father Jared, 308 si Father Enoch, 243 si Father Methuselah, 56 si Father Lamech. Tutugma siya. O kaya hindi ko na ginamit ang manual count dahil napaka madugo ang pagbilang dito. O kaya ang ginamit ko na lang dito ay itong my chart of generation table hanggang sa matapos ang quiz na ito. Ay, pinapakita ko sa inyo kung paano ang pagkuha, pag-fill out dito sa species na ito para makuha ang kanilang mga edad. Ang ibig sabihin nito, mula nang likhain ng Diyos ang tao, kay Father Adam, 6th day of creation, simula sa kanilang unang taon hanggang sa kay Jacob na sa edad na 147, Genesis chapter 47 verse 47 verse 28, namatay si Jacob sa edad na 147. Sa mga taon na yon, from 60 of creation hanggang kamatayan ni Jacob, ay mabibilang ang kanilang mga araw. Magbilang lahat ng kanilang mga araw, mabibilang. Kung gusto mong malaman ang edad ni Father Adam o ilang taon na patay ni Father Adam sa 930, kung ilang taon na nung si Abraham ay isilang, o si Isaac ay isilang, o si Nacor ay isilang, kung ilang taon na, malalaman ito dahil sa mga given sa formula na ito. Kung kaya dito na ako sa ang step 1, ito yung mula ng 6th day of creation hanggang sa pagbaha sa daigdig. Genesis chapter 7 verse 6. 600 years nang si Father Noah, 969 si Father Methuselah. Ito na yung 1,656. O kaya ang kasunod, by sequence pa rin, diretso pa rin ang bilang. Dito na kinuha sa kay Father Noah. Ngunit, bago ito, ibigay ko muna ang report kung paano ito nakuha dahil sa Genesis chapter 5, ito lang yung pinaka-keyword doon. Genesis chapter 5 verse 32. Nung 500 si Father Noah ay isinilang si Sem, si Ham at saka si Sem, si Ham at saka si Japheth. 500 years si Father Noah. Ngunit kung ito lang ang ating pagbabasihan, stuck up tayo rito lahat. Wala, stuck up na lahat. Ngunit nakita ko sa ibang kasulatan sa ang mahalagang perlas ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Ito nakasulat. Nung 450 si Father Noah, sa Moses chapter 8 verse 12, 450 si Father Noah, isinilang si Japheth. Si Japheth ang unang isinilang nung 450 si Father Noah, and after 42 years, isinilang si Shem. 450 plus 42 is 492 noon si Father Noah, pero hindi nakasulat doon. Pero ito naman, dahil dito, makukuha ang kanyang edad. At ang sabi pa, 500 years si Father Noah,
ay sinilang si Ham. So wala pa itong mga to. 500 sinilang si Ham. Ito lang given sa Genesis 5 chapter 5 verse 32. 500 years si Father Noah nung isilang si Sem, si Ham at si Japheth. Sa Moses 8 chapter 8 verse 12. 500 si Father Noah nung isilang si Ham, si Sem at si Japheth. So pareho lang. 500 years isinilang ang tatlong anak at hindi naman ito maaaring isilang ang tatlong anak sa 500 eksakto. Meron itong sequence of time sa bawat isa sa kanila at may mga kapanganakan at ilang taon ang isa bago ipanganak ang isa, kung kaya meron itong given. Kaya ito na ang ginamit ko, ang Moses chapter 8 verse 12. At nung 600 years si Father Noah, 150 si Japheth, 108 si Father Sem at 100 si Ham. Dahil sa 600 minus 492, dahil 492 nung isilang si Sem is dito muna kay Japheth, 600 minus 450 is 150 si Japheth at 150 minus 42, 8 si Sem at 8 si Sem ng isilang si Ham. Nung 600 si Father Noah, 600 minus 450 is 150 si Japheth, 150 minus 42, 108 si Sem at 100 si Ham. At ang sabi doon sa mga banal na kasulatan na ang baha ay dumating nung 600 years si Father Noah. 600 years si Father Noah. At sa Genesis chapter 7 verse 11, 600 years si Father Noah, pang 17th day, second month. Ito yun, nag-umpisa ng bumaha sa daigdig, nabuksan lahat ng lagusan, umulan, bumaha na sa daigdig, nag-umpisa ng bumaha. At makikita sa Genesis chapter 8 verse 13 to 14 or sa 14 na lang, 27th day, second month, tuyong-tuyo na ang lupa. Kung kaya, ang edad ni Father Noah ay 601, 1 year ang nakalipas. At ang sabi sa Genesis chapter 11 verse 10 to 11, 2 years after the flood, ay nagkaroon ng anak si Sem ng pangalan ni Arphaxad. 2 years after the flood. Kung kaya natapos ang baha ay 601 si Father Noah. 2 years after is 603 siya. Nung 603 siya, ay 111 si Sem dahil 108 siya ng 600 plus 1 year, natapos ang baha, 109 plus 2 years after the flood, 111. So 111 si Sem nung isilang si Arphaxad. Dito na naman mag-umpisa ang mga pagkukwenta na naman dahil may mga givens na naman dito sa mga banal na kasulatan. 35 si Arphaxad ay sinilang si Sela, 30 si Sela ay sinilang si Iber, 34 si Iber sinilang si Philip. Down the line, ito na yung mga edad na naman nila. Kung kaya ganun din ang kwentahan, the age of someone plus the age of someone when other one was born, ito naman hanggang sa ma-fill out lahat ito. Pag na-fill out na lahat, ay ang formula minus the age of someone minus the age of someone when other one was born. Kaya para makita kung tama ang mga inputs dito. Kaya ito, kinukopya ko na lang kasi ito sa mga naunang competition, maaring clerical error, magkamali sa kopya, pero sa kwentahan, hindi maaring tama ito sa kwentahan. Sa pagkopya, maaring may nagkakamali ng kopya dito. Dahil sa puro numero ito. May nakuha na. Ngayon, diretso tayo sa bilang, 1,656. Ito naman yung 600 sa Father Noah to 601, 1 year. 601 to 602 years. Kung kaya, diretso na ako. From 600 to 950, ito yung 350 years. Ito yung episode 2 ng The Revelation of Time from 60 to 1 AD. Ito yung episode 2, 350 years. Ang total lahat ng ito ay 350 years dahil ang 950 minus 600 is 350. Ito yung breakdown, lahat ng ito yung breakdown sa bawat interval ng mga lines na ito. Ito yung mga breakdown, mga edad nila. Ito yung mga to, kung kaya may nakukuha ang mga to. Kung totalin lahat ito, excuse me, ito yung total ng lahat ng breakdown, 350 years. Ito yung episode 2. Episode 3, ito yung sa 1,656 years plus 350, nagtototal ito ng 2,006 years. O kaya,
diretso na naman sa 950. Ang edad naman ni Father Sim noon ay 458 dahil nga sa doon sa formula na ginagamit natin sa mga given sa mga nakasunatan. So 458, 347 si Arphaxad, 312 si Sela, si Iber ay 282, si Pilig ay patay na, si Rio ay 218, si Serog ay 186, si Nakor ay patay na rin, si Tera ay 127, si Abraham ay 57, namatay si Father Noah, 57 ang edad ni Abraham, 57 years nung namatay si Father Noah. O kaya lahat ng edad nila makukuha sa magitan ng may chart of generation table na ito. Lahat ito may mga givens gagawin itong chart of generation table. Tinatawag itong may chart of generation table dahil ito ay ginawa ko. Kaya may chart of generation table. Nung patay na si Father Noah sa edad na 950, mag-umpisa naman ang bilang sa edad ni Shem. 458 si Shem dahil siya ang kasunod na generation para makuha natin ang sequence of time from 950 to 600 years ni Father Shem. Kung si Father Shem ng katumbas ng 950 ay 458, mayroong 142 years. Ito yung sequence niya, 950 to, ito yung 458 to 479 is 21 years. 479 to 501, 22 years. Ito na yung mga sequence 501 to 502, 1 year. Ito yung mga sequence niya. Ang total ito ay 142 years from 950 sa kamatayan ni Father Noah hanggang sa kamatayan ni Father Shem ay 142 years. So, from 142 years, 206 years, i-add itong 142 years is nagtutotal ito ng 2,148 years. And ito ay gagawa ko dito sa ito yung ginawa ko dito kaya sa 600 ito yon tanggalin ko na lang ito dahil ito din yan, ito yung kinupuhay ko lang yan pa rin yon. Ito yon ang 2,148 years. Ito may mga given na dito pa lang bago mamatay si Father Noah, si Father Shem bago mamatay, ito na may mga given na nung si Abraham ay 57 ay namatay si Father Noah. Nung 100 si Abraham ay sinilang na dito si 100 si Abraham ay sinilang na ito sa kabila pa. Nung 100 si Abraham ay sinilang si Isaac. Genesis chapter 21 verse 5, 100 si Abraham noon ay isinilang si Isaac. At tutugma dito, itong edad 501 si Father Shem. At lahat may katumbas na edad na yan. Itong mga to dahil dito, hanggang dito lang sila. So, bilang ko no? Ngunit blanco man ito kung gusto makukuha ang mga taon dito, kayang kukunin sa pagitan ng formulas na formula plus at formula minus, mapipill out na rin lahat ito kahit patay na sila. So si Isaac ay 60 years old nung isilang si Jacob. Genesis chapter 25 verse 26. 60 years old si Isaac nung isilang si Esau at saka si Jacob. At dito na nag-umpisa, ito na yung kamatayan ni Father Shem. Sa mga taon nila 99 si Isaac at 39 naman si Jacob. Nagtapos na dito kung kaya ito muna sa isa naman muna. Ito na sa isa. Pareho lang to. Ito na yung mga edad nila. 39 si Isaac at 39 si Jacob. 99 si Isaac, 39 si Jacob. Ang sabi doon sa Genesis chapter 29 verse 20 na dumating si Isaac, si Jacob sa Mesopotamia sa lugar ni Laban dahil pinapunta ni Rebecca. Nakita niya si Raquel na anak ni Laban, kanyang pinsan, at gusto niya pangasawa. So kinausap niya si Laban na gusto niya pangasawa si Raquel. Umayag naman si Laban, ngunit sabi niya kung maglingkod ka ng 7 taon. So 40 years na si Jacob
naglingkod siya ng 7 taon para kay Raquel. Dumating ang 7 taon, parang ilang araw lang. Dumating ang araw ng kanilang kasal, nagpahanda si Laban ng malaki, 1 linggong handaan. Pagdating ng araw ng kasal ay ibinigay ni Laban ang panganay na anak na si Leah. Hindi alam ni Jacob kung sinong kasiping. Kinabukasan ay nalaman niya si Leah ang kasiping. Naging asawa na ni Jacob si Leah. Binigay na ni Laban ang kanyang aliping si Silpa kay Leah. So asawa niya si Leah. Ngunit nagalit siya dahil si Raquel ang gusto niya pangasawa. Ang sabi naman ni Laban, palipasin lang 1 linggong pagdiriwang at ibigay din si Leah, si Raquel sa kanya. So, lumipas sa 1 linggo at ibinigay din si Raquel sa kanya bilang asawa, kasama ang alipin niya si Bella, alipin ni Laban. So, nagdalawa ng asawa ni Jacob. Ang sabi sa Genesis chapter 29 verse 32, nagkaanak agad si Laban, si Jacob ng isa si Reuben. So 47 siya noon, nagkaanak siya agad ng isa kay Leah, sinundan kay Simeon, kay Levi, kay Judah. 4 kagad naging anak niya. At naghili ito si Raquel, kaya wala siyang anak, binigay si Bella para magkaanak ito para sa magitan niya. Nagkaanak namin ito kay Dan, si Nephtali, sa Genesis chapter 30 verse 6 and 7. At nung hindi na magkaanak si Leah, binigyan naman ang kanyang alipin si Silpa kay Jacob para maging asawa din. So nagkaanak din kay Gad at saka si Aser. At pagkapanganak kay Aser, ay nagkaanak na uli si Leah, si Isakar, si Zebulon, saka si Dina. At sa kahulihan ay ipinanganak si Jose. Ang sabi sa Genesis chapter 29 verse 23, ay sa wakas ay nagkaroon ng anak si Raquel ng isang lalaki, ang pangalan ay Jose. Nagkaroon ng anak siya na pangalan ay Jose. At sa chapter, verse 25 ay nagpaalam na si Jacob na umuwi ng Canaan dahil gusto na rin ang kanyang buhay ay may ukol sa kanyang pamilya. O kaya nagpaalam siya kay Laban. Sabi ni Laban, ayon sa aking karanasan sa panghula, pinagpala ako ng Diyos sa pamagitan mo, kung kaya magsabi ka lang kung magkano ibabayad ko sa'yo, babayaran kita. Sabi ni Laban, hindi po ako nagbabayad dahil biyanan kita. Ito na lang gagawin natin. Ang lahat ng tupang itim, mga tagpiang bisirong kambing ay akin na lang, at saka ang lahat ng matitira ay sayo na. At ang bihirang-bihira lang ang itim na tupa at ang mga tagpiang kambing ko. Kaya pumayag si Laban. Nung time na yun, ang mga tagpiang kambing na bisero at ang mga tupang itim ay pinakuha na ni Laban sa kanyang mga anak at pinalagaan. At sumama si Laban ng pagkalayo-layo, 3 araw na paglalakbayin. So iniwan niya si Jacob sa mga kawan. At ang sabi sa Genesis chapter 31 verse 38, 20 years pang naglingkod si Jacob kay Laban. So sa edad na 54 dahil 47, nag-anak siya kay Reuben. Sa 47, nagkaanak siya kay Reuben. Sa Genesis chapter 29 verse 25, ay nagpaalam na siya nung may panganak si Jose. Nagpaalam na siya kay Laban na gusto na umuwi. Ibig sabihin, ang pangalawang 7 taon ay natapos na, kung kaya ang 14 na taon ay tapos na sa 54 years ni Jacob. Sa 54 years ni Jacob, ang naging anak niya ay 12. Ginawaan ko na ito nung una, ginawa kong 1 year ang gap nito, kung kaya may nagawa na ito 1 year ang gap, at pag 1 year ang gap, hindi rin tumutugma dito sa kamatayan ni Eber. Kung kaya nung pag-isip-isip ko rin na para mabigyan ng katarungan pagtapos ng kontrata niya na pangalawang 7 taon, ang 54 niya, na naipanganak na ang 12. Ang ginawa ko, may dalawa dito 4 dito sa mga anak ni Jacob ang magkasabay dahil 4 na kanyang asawa. Si Levi at saka si Dan ay magkasabay, si Judah at saka si Nephtali ay magkasabay, si Gad at saka si Isakar magkasabay, Aser at saka si Bulun magkasabay, para pagdating kay Dina, kay Joseph, wala siyang kasabay, madaling makwentada. Okay, ito na yung mga edad nila, nabuo ang edad na ito. Dahil kung ito lang, hindi ito mabubuo dahil matapos na rito, patay na sila. At kay Jacob na lang at saka kay Isaac ang meron.
So, kailangan makuha itong mga anak nila. Given naman ang kanilang kapanganakan. Ngunit sa kanilang kamatayan, ang given lang ay si Levi, ang given sa Exodus chapter 6 verse 16. At saka si Jacob, Joseph sa Genesis chapter 50 verse 26. Ito lang ang given sa 12 anak niya. O kaya, dito na ang bilang, dahil meron ng mga inputs dito, ito na ang bilang. Nagtapos ako doon sa kamatayan ni Shem, Father Shem sa 600, 2148. Yung mamatay si Father Shem sa edad na 600, ang edad naman ni Eber ay 424 dahil dito. Kailangan diretso, kailangan magtutugma ito kung titingnan ito ng formula minus at formula plus kung tatama ito para masigurado na itong input na ito ay tumatama sa panahon ng sa taon na tama ang mga bilang nila. O kaya 424 si Eber noon, 99 si Isaac, 39 si Jacob, patay na si Abraham, halos patay na lahat dito. Ang natira na lang ay si Eber, ang natira ng pagkamatay ni Father Shem. O kaya si Eber ay namatay pa ng 464. At 424 siya nang mamatay si Father Shem. So merong 40 years. Ito naman yun ang episode, ano ba episode to? Episode 1, 2, 3. Episode 3 naman ito. Ang kay ito ay episode 4. Ito yung episode 4 sa ginawa ko na 40 years from 424 to 464. Nag-umpisa ito sa 99 ni Isaac, 39 ni Jacob, hanggang 139 ni Isaac, 79 ni Jacob, 40 years. O kaya ito na ang 40 years. Ang 40 years, ang 2148 years, ito yung direct bilang mula ng likhay ng Diyos ang tao hanggang sa kamatayan ni Eber. At plus 40 years is 2,188 years mula ng likhay ng Diyos ang tao. O kaya, i-diretso natin ang bilang. Ang kasunod, ito yung episode 5. Ito na ang episode 5 na ginawa ko. Sa episode 5, 139, mag-umpisa sa 139 ni Isaac at 79 ni Jacob hanggang doon sa 80 years ni Moises nung umalis sila sa Ehipto. Sa Exodus chapter 12 verse 40 to 41. Ito ay nagtutotal ng 413 years. Mag-umpisa dito sa 139 ni Isaac o 79 ni Jacob. Ito na ang kwintada dahil meron ng mga sequence. Ito yung 139 to 144. Ito yung 5 years, 2 years, 4 years, 5 years, 2 years. Ang total ito ay kung dito sa kamatayan ni Isaac sa 180, ito ay 41 years. Kung dito to sa 130, ito ay 51 years. O kaya sa 100, dito lang sa kay Jacob kasi kang mga araw ni Isaac ay bilang na rin sa mga araw ni Jacob para isa na lang ang kwintada. 79 years si Jacob hanggang 130 years ni Jacob. Nakasulat sa Genesis chapter 47 verse 7 to 9 nung si Jacob ay nagpunta sa Ehipto kasama ang buong sambahayan, dinala siya sa harap ng paraon, dinala ni Joseph. Ay pinakilala siya ng ama ni Joseph. Kaya 79 to 130, ito yung 51 years. 51 years. 130 to 51 years. 130 to 147, Genesis chapter 47 verse 28. Namatay si Jacob sa edad na 147. So 130 to 147, 17 years. Ito yung 17 years. Ito yung 51 years from 130 to 79. From 130 to 147, 17 years. Nung namatay si Jacob, so wala na rito, si Joseph ang may given dito na kamatayan. Si Joseph nung namatay si Jacob ng 147, si Joseph ay 93. 147, 93 si Joseph at namatay siya sa edad na 110. So may 17 years. Ito yung 17 years pa. Ito yung pangalawang 17 years. Nung kamatayan ni Jacob hanggang kamatayan ni Joseph, 17 years. So wala na rin dito. Sa kamatayan ni Joseph sa 110 ay si Levi ang given dito. Si Levi ay 115.
Si Levi ay 115. 115 to 37, 137 is 22 years. Ito yung 22 years. Kaya ang bilang, 51, 17, 17, 22. So, stop po na dito sa kamatayan ni Levi sa Exodus chapter 6 verse 16 dahil sa madugo pa rito sa baba dahil ang mga given napaka slight lang ang given dito. Ito muna. Isa-isahin muna natin ito. So 430 years, ang sabi doon sa Exodus chapter 12 verse 40 to 41 na huling araw na ika 430 years ay umalis ang bayang Israel sa bansang Egypto. 430 years. Dito na sa yung sa given dito sa chart na ito sa chapter 5, ito sa kamatayan tumigil ako sa kamatayan ni Levi. So dito sa kamatayan dito si Jacob, dito ang gumawa ko ng chart uli. Si Jacob ay 147 at si Levi ay namatay din sa edad na 137. Ito na yung kwintada. Ang 430 umalis sila sa bayang Israel, sa Egypto. Bawasan ko ng 51 dahil mayroon ng kwintada dito sa una itong 51. Bawasan ko ng 51. Ito yung 51 is 379. Bawasan ko ng 17. Ito naman yung 17 na yung binawas ko. Yung 17 unang 17. Ito yung 362. Minus 17 pa nung kamatay ni Joseph is 345. Minus 22 nung namatay si Levi is 323. Napakalaki pa ang taon. At ang hinahanap na lang ay kay Kohat at saka kay Amram. Unahin ko yung 80 years kay Moises. So, 243 years ang remaining dito sa 430 years. Ang dalawang hinahanap na lang ay ang kay Kohat at kay Amram. 133 years si Kohat nang mamatay. Exodus chapter 6 verse 18. Si Amram sa 137, Exodus chapter 6 verse 20. Kung dalawa, i-add ko itong dalawa ay 270 years. Ang remaining dito ay 243 years. Ang 243 years ay ibawas ko sa 270, ang matitira ay 27 years. Itong 27 years, ito ang hatiin sa dalawa para magkaroon ng sequence of time na ang kanilang mga araw ay bibilangin sa kanilang ama. Dahil hindi pwedeng mamatay ang kanilang ama, eksakto pa rin ang bilang na bibilangin. Nakasulat hindi pwede. Dahil mayroong time doon na isinilang muna sila bago mamatay ang kanilang ama. O kaya babawasan itong mga to. O kaya ang 14, itong sa ginawa ko, namatay si Levi sa edad na 137. Ang 14, sa difference dito na 27, ginawa kong 14 by 13. Ang 14 ay nilagay ko sa 14 si Kohat nang namatay si Levi. So 14 si Kohat namatay si Levi, ibig sabihin 123 si Levi nung isilang si Kohat. Kung kaya, ang bilang sa kay Kohat na 133 ay bawasan na ito ng 14. From 14 to 133, ito yung 119. 119 na ang kay Kohat na mabibilang sa instead of 133, ito yung 119. Ngayon, ang kay Amram, namatay siya sa edad na 137. Ibigay ko yung 13 kay Amram dito nung namatay si Kohat. So, 100, ito, si Kohat namatay 13, 120 si Kohat nung isilang si Amram. O kaya, si Amram ay namatay sa gulang na 137. Magmula lang ito sa 13 dahil nabilang na ang 1 to 13 sa kamatayan ni Kohat. So, 13 to 137, 124. Ang kay Moises ay 80 years si Moises nang suguin ng Diyos nang kausapin ang paraon upang ilabas ang kanyang bayan sa Ehipto. 80, hindi pwedeng 80 ang bibilangin kay Moises dahil namatay si Amram. Kung hindi pwedeng lumabas ang 80 dito sa kamatayan ni Amram, kailangang bawasan ito dahil sa time sequence na kailangang meron siyang edad bago mamatay si Amram nang ipinanganak siya. O kaya nung ginamit ko ito, wala pang bawas pero mali na gagamitin itong diretso dahil
nung ginamit ko ito, merong exist doon na 17 years. At ang sabi doon sa Exodus chapter 1 verse 11, nung si Moises ay lumabas sa palasyo ng Paraon dahil siya tinuring ng anak ng prinsesa, nakita niya ang kanyang kababayan na pinahirapan ng Egyptyo. Napatay niya ang Egyptyo at binaon sa buhangin at may nakakita sa kanya, sinumbong siya sa Paraon. O kaya nagalit ang Paraon na siyang patayin. Itong panahon na tumakas si Moises puntang Madian at nung doon na siya nakapag-asawa kay Sipora, nag-anak ng dalawa, si Gershom at saka si Eliezer, hanggang sa kausapin siya ng Diyos doon sa bundok ng Diyos sa Mount Sinai na pabalikin siya sa Egypto upang ilabas ng kanyang bayan siya maging kasangkapan. 80 years si Moises noon. Kung kaya nang binilang ko na ito ay merong exist doon na 17 years. So, sabi sa Exodus chapter 1 verse 11, binata na si Moises. Ang 17 years na nag-exist doon, dahil kailangang bawasan si Moises, ang 17 years ay ilagay ko dito sa kay Moises nung manamatay si Amram. So 17 si Moises, 120 si Amram nung ilang si Moises. Ang edad ni Moises na 80 years ay magmula ng 17 years siya, kung kaya 63 ang mabibilang. O kaya mayroon ng bilang na ito. Mayroon na. Ito na ang bilang. Dun sa kamatayan ni Eber, nung namatay si Eber sa edad na 100, namatay si Eber sa edad na 464, 139 si Isaac, 79 si Jacob. From 130 79 ni Jacob hanggang 130, ito yung 51 years. From 130 to 147, ito yung 17 years. From 147 to kamatayan ni Joseph sa edad ng 110, ito naman yung another 17 years. 17 years. From 150 ni Levi, katumbas sa 110 ni Joseph, ito naman yung hanggang sa kamatayan ni Levi ay 137, ito yung 22 years. Makikita sa Exodus chapter 6 verse 16. Para ma-check ko yung kung tama ang 110 ni Joseph sa 110 ni Levi, the age of someone plus the age of someone when other one was born. So 110 plus 5 nang isilang si Joseph. Joseph, ito yung edad ni 110 si Joseph at 110 plus 5 is 115 si Levi. 115 si Levi. 115 minus 5 equals 110. Kung kaya ito, tama na ito. Ito sa 22 at ito na ang kasunod. Nung namatay si Levi sa edad na 137, ito naman ang edad ni Kohat, 14. Kung kaya ang kanyang mga edad from 1 to 14 ay bilang na sa kamatay ni Levi. Ang kanya namang edad ay bibilangin ang 133, babawasan ito ng 14. Kung kaya 119, ito yung 119 years, itong area na ito. 119 years. At si Amram ay 137 ang mamatay. At ang 13 ay inaibigay ko dito kay Amram nang mamatay si Kohat. Kung kaya ang kanyang edad na 137 ay magmula ito sa 13 hanggang 137 ay ito naman yung 124 years. Ito yung may sequence, ito yung breakdowns niya, ito yung mga breakdown. Ito total na ito. At si Moises ay 80 years na kausapin ng Diyos. Ngunit 63 years lang ang mabibilang sa kanya dito. Kung ito yung 63 years. Lahat ng bilang na ito, 51, 17, 17, ito na ang bilang niya. 51, 17, ito na ang pinakabilang niya. 51, 17, 17, 22, 119, 124, 80 is 430 years. So 430 years, ito na yung Exodus chapter 12 verse 40 to 41 nung huling araw ng 430 years na umalis ang bayan Israel sa bansang Egypto. Ngunit ang mga araw ni Moises ay 80 years, ay 63 years lang ang mabibilang. Kung kaya ito na ang final. Dahil 80 ang ginawa dito, 80
51, 17, 17, 22, 19, 21, 24, 119, 124, 63 is 413. Dahil sa Genesis chapter 15 verse 13 to 16, ang sabi doon si Abraham ay nagkaroon ng masamang panaginip sa pangitain na ang kanyang mga anak ay kinausap siya ng Diyos na ang kanyang mga anak ay mangibang bayan at maalipin doon sa loob ng 400 years. Ang Diyos ang nagsabi, 400 years na maalipin ang kanyang mga anak at mga apo sa bayang iyon. Ngunit sa ito yung actual sa kanilang panahon. Si Abraham pa dito, malayo pa ang napakatagal ng panahon, yung mga anak kay Isaac, hanggang kay Jacob, hanggang sa kanila, dumating na kay Moises, eksaktong 430 years na umalis sila sa Egypto, Exodus chapter 12 verse 40-41. Kung kaya ang 400 years to 430 years ay reigns. Isang reigns ito para ito lang, dahil kung wala itong 430, hindi ito makwenta ang mga ito. Kung kaya ito yung reigns. Ang 430 na nabilang sa area na ito ay nasa gitna pa ng range ng 400 to 430. Kung kaya ang total dito ay 413 years. Ang 2,188 years ng kamatayan ni Eber, i-add natin itong 413 years. Ito nagtototal ng 2,601 years. Katumbas ito ng 1,499 BC. Ito yung episode 5 ng The Revelation of Time from 6D to 1 AD. At ang kasunod dito ay ang episode 6. Mula naman sa nung umalis ang bayang Israel sa bansang Ehipto sa pangunguna ni Moises. Ito ay mabasa sa Bilang chapter 1 verse 1. May 2 taon na sila naglalakbay at 80 years si Moises nung kanilang pag-alis. Deuteronomy chapter 2 verses 14 to 15, may 38 years na nabibilang, panibagong 38 nung doon sila sa Kadesh Barnea at matagal sila doon, 38 years sila doon, bukod pa sa 2 years, yung time na si Moises ang namuno sa kanila, kung kaya 2 plus 38 is 40 years. Ang sabi sa Deuteronomy chapter 34 verse 7, si Moises ay namatay sa edad ng 120. So 80 nga si Moises, 80 nga ang edad ni Moises nang umalis sa Egypto dahil 80 plus 40 is 120. Deuteronomy chapter 34 verse 7. So pagkamatay ni Moises ay pinamunuan na siya ang Israel ni Josue. Ngunit wala pa, ang given lang kay Josue ay ang kanyang kamatayan sa edad na 110 sa 24 verse 29, Josue na edad, namatay siya sa edad na 110. Ngunit ito, pagkamatay ni Josue ay pinamunuan na sila ng mga hukom. Una ay si Othniel, si Ehud, si Samgar. So 80 years. Sa Hukom chapter 3 verse 30 ay kay Othniel chapter 3 verse 11. Sinundan ni Deborah at Barak sa Hukom chapter 5 verse 31, 40 years. Gideon at Abimelech, Hukom chapter 8 verse 28, 40 years. Tola, Hukom chapter 10 verse 2, 23. Jair, Hukom chapter 10 verse 3, 22. Tribulations, nung kapighatian, ito yung pinahirapan ang mga Israelita ng mga Amonita at mga Filisteo. Hukom chapter 10 verse 8, 18 years. Dahil sa naglingkod sila sa mga ibang Diyos-Diyosan na naman, o kaya ipinahintulot ng Diyos na masakop sila ng ibang bansa sa paligid. Kung kaya nag-aklas si Jephthah sa kanila at kinumpronta ito ni Jephthah sa Hukom chapter 11 verse 26. Ang sabi ni Jephthah, bakit ngayon lang nyo naisipang kunin ang lupain ito na 300 years nang nanirahan ang bayang Israel sa lupain ito, ngayon nyo lang naisipang kunin. Kung nag-aklas si Jephthah, Hukom chapter 12 verse 7, at namayani ang 6 na taong kapayapaan. Okay, itong mga bilang nila. Binilang ko ang lahat ng ito sa mga hukom wala pang kay Josue. 40, 80, 40, 40, 23, 22, 18, 6. Nagtototal lang ito ng 269 years. Ang sabi ni Jephthah, 300 years nang nanirahan ang bayang Israel. So,
Ang 300 years, bawasan ko ng 269 is 31 years. Dahil walang input si Josue, ito yung nilagay ko kay Josue 31 years. At pagkatapos ni Jephthah, ay pinamunuan ulit sila ng mga hukumpa. Si Ibsam, namuno ng 7 years. Hukom chapter 12 verse 9. Elon, Hukom chapter 12 verse 11, 10 years. Abdon, Hukom chapter 12 verse 14, 8 years. Samson, Hukom chapter 15 verse 20 years. At nung time ni Ruth, nung ang bayang Israel ay sa Huda ay nagkaroon ng tagutom. Mayroong isang pamilya doon na namayan pansamantala sa Moab. Ang pangalan ay Elimelech at si Naomi. Si Elimelech at Naomi ay may anak na dalawa, si Mahalon at si Kilion. Si Mahalon ay nakapag-asawa ng isang Moabita, si Ruth ang pangalan, at si Kilion, ganun din Moabita, ay si Orpha. Namatay, ang sabi doon, mga 10 taon, namatay si Mahalon at Kilion at si Elimelech at naiwang ulila si Naomi. Bumalik sila sa Jerusalem at si Ruth na lang kasama ni Naomi. Kung kaya ang bilang ito mga 10 taon. Kung bibilangin ko ang 10 taon, dahil given na ang lahat na ito, magsusubra na sa 480 years. Kung kaya 9 years, dahil ang sabi doon mga 10 taon. Kung kaya siyam ang tamang numero na ilagay dito para tumama sa mga bilang, sa mga given. May siyam. Sinundan ni Samuel sa 1 Samuel chapter 7 verse 2, 20 years na naglilingkod si Samuel bilang hukom ng Israel. At ang kanyang dalawang anak na si Joel at Abias ay tinalaga niyang mga hukom sa Israel. Ngunit hindi ito sumunod sa kanyang panuntunan. At nagalit ang mga Israelita, kung kaya humingi ito ng hari katulad ng mga bansa sa paligid. At nang humingi sila ng hari, sinanggo nila ni Samuel ito sa Diyos. Sinabi ni Samuel sa kanila ang gagawin ng hari sa kanila kung magkaroon sila ng hari. Pumayag sila, kung kaya binigyan sila ng hari sa katawan ni Saul, ang unang hari. Pagkatapos si Saul, binigyan sila ng unang hari si Saul. Si Saul ay naghari na mahala ng 22 years at 50 years ang kanyang edad noon nung naghari. So, given ang kamatayan ni Saul, given ang kanyang paglilingkod, given ang kanyang edad. O kaya in-explore ko ito para makuha ang kanyang pagsilang. O kaya ang 1085 BC, ito ay plus ko yung 50, ito yung 1135 BC. Kaya ang 1135 BC, ito pa'y sakupan niya ng huling taon ni Abdon. Huling taon ni Abdon na kanyang pamamahala bilang hukom. At sinundan siya ni Samson. Ang buong mga taon ni Samson ang kanyang pamamahala sa anak ni Elkanah, itong buong taon ay buhay na si Saul. 20 years si Saul noon dahil 21 years si Saul sa pamahala ni Samson. Sa pamahala ni Samuel, 1105, 30 years si Saul noon hanggang sa 1085 nung nagtapos si Samuel. Kung kaya naging hari na si Saul dito. Sakupan niya mula kay Abdon, kay Samson, kay Samuel sa kanyang pagsilang hanggang sa kanyang pagiging hari, at namatay siya sa edad na 72 years dahil sa 22 years ang kanyang pamamahala. At sinundan siya ni David sa taong 1063 ay namatay siya, natalo siya ng mga Pilisteo, napugutan siya ng ulo, at namahala si David sa edad na 30 years old, at umabot pa ng 40 years ang kanyang pamamahala sa Israel. Kaya 70 lahat ang kanyang edad ni David. Dahil may given ang kapanganakan ni David, 30 years, ang 1063 BC plus 30 years is equal, dito sinilang si David sa 1093 BC. Sa panahon ni Saul, 42 years si Saul ay sinilang si David. 45 years si Saul, 3 years old si David. Nung naging hari si Saul, 8 years old si David. 57 si Saul, 15 si David. 72 nung namatay si Saul, 30 si David nang maging hari. At ang sabi doon sa 2 Samuel na matumbok ang
Ito nung pagkamatay ni Saul ay namatay, si Isboset na anak ni Saul ay kinuha ni Abner upang maging hari. At namahala ito ng 2 taon. Ngunit ang 2 taon ni Isboset ay binibilang na sa mga taon ni David. Dahil kung bibilangin ang kanyang 2 taon, magsusubra na sa bilang dito dahil ang given na eksakto ay ang 1 King chapter 6 verse 1, eksakto namang 480 years nang umalis ang bayang Israel sa bansang Ehipto. 480 years. Kung meron pang 2 taon dito magsusobra na. Kung kaya ang mga taon ni Isboset ay nabibilang na sa mga taon ni David. Dahil ng mga taon na si David ay pinaghanap ni Saul, siya ay nagipamayan sa mga Pilisteo sa Gat. At nang malaman niya namatay na si Saul ay umahon siya sa Huda at sinangguni niya sa Diyos ang kanyang balak at pinayagan siya nito. Pagdating niya sa Hebron ay dito tinilagan siyang hari ng mga Israelita sa Hebron. At o kaya ang mga araw ni Isboset, 2 taon ng kanyang pamamahala ay binibilang na sa mga taon ni David dahil siya ang kasunod ni Saul. Siya ang pangalawang. Ang mga pangako kay David ay dito na natupad dahil sa katapatan ni David sa mga utos ng Diyos. At ito na tinapos ang episode 6 sa 480 years mula nang lumisan sila sa bayang Ehipto. Sa Exodus chapter 12 verse 40 to 41. Ito yung 480 years. At ang kasunod dito ay ang episode 7. Ang episode 7, ang 480, ang 4 years ni Solomon ay katumbas ito ng 1019 BC. At si Solomon ay namahala pa ng 40 years. O kaya ang nalalabing mga araw ni Solomon ay bibilangin sa kasunod dito. Ito ang episode 7, the kings and rulers of Israel and Judah. Makikita ito sa Genesis chapter 11 verse 42 na namahala si Solomon ng 40 years. At sa Exodus chapter 1 King chapter 6 verse 1 na eksaktong 480 years na ika-4 na taon at pangalawang buwan ni Solomon. Kung kaya ang kanyang 40 years ay pabawasan ito ng 4 years, 36 lang ang bibilangin dito. Ito na ang kay Solomon 36. Ito na ang sequence of time from 1019 BC to 983 BC. Ito yung 36 years. From 983 to 966, yung 17 years ni Rehoboam. From 966 to 963, ito yung 3 years ni Abias. From 963 to 957, 922, ito yung 41 years ni Asa. From 922 to 897, ito yung 25 years ni Amasias. Ito na given na ang kanilang mga passages sa mga banal na kasulatan. Dito ang kanilang mga edad ay mga given na rin. Kaya narito na lahat ang kanilang mga edad ay ito na kanilang paglilingkod. Ito na yung sequence of time. Kaya ito na pagkasunod-sunod, hindi na ito pwedeng lagpasan o mayroong hindi mabilang dahil sa nakasunod-sunod na ito. Kasama dito si Atalia. Si Atalia ay anak ni Akab sa kabilang kaharian ng Israel. Ito ay nag-asawa ni Joram. Naging ina ni Ocosias. Kung kaya noong time na namatay si Ocosias, ang mga kamag-anakan ng hari ni Ocosias ay gusto niyang papatay. Ngunit nakatakas si Huwas na itakas ni Husaba na kanyang tiyahin, kapatid ni Ocosias. Dinala sa templo, 1 taon pa lang. Kung kaya hindi ito napatay ni Atalia. Si Atalia ay namuno ng 6 na taon. 6 na taon si Atalia na namuno. At nung si Huwas ay 7 years na, itinaga siyang hari. Ang kanyang pamamahala ay umabot sa 40 years. Ito yung mga sequence of time nila. 29 ang kay Amasias. Kay Osias ay 52. Kay Jotham ay 16. Kay Akas ay 16, kay Hezekiah ay 29, 55 ang kay Manases, kay Amon ay 2 years. Hosias. At si Hosias ay 31 years. Ito si Haring Hosias ay napatay ito nung siya ay sumaklulo dun sa labanan ng mga Ehipto at sa taga Babylonia.
napana siya, tinamaan ng pana, pumunta sa Megido, doon siya namatay. O kaya sa kanyang kamatayan, pinalitan siya ni Huacas na kanyang anak. Nung 3 taon na si Huacas, ay sinakop ni Haring Neco ang Ehipto at pinagbuwis niya ang Huda at tinala siyang bihag hanggang doon siya namatay. At iniwan niya sa Huda na maging hari ay si Eliakim na kanyang kapatid sa ama, kapatid na anak ni Hosias, iba ang ina, si Eliakim, at pinalitan na ang kanyang pangalan na Joakim. At nung namahala na si Joakim, ay 3 taon ng kanyang pamahala, sinakop ni Haring Nabucodonosor ang Huda. 3 taon ng kanyang paghahari, sinakop ni Haring Nabucodonosor ang Huda, si Joakim. Ito si Joakim. At yung time na yon, dinala sa Babylonia ang mga tao sa Israel, sila Daniel, yung mga apat na ito. Dito nag-umpisa ang istorya ni Daniel at sa aklat ni Daniel dito nag-umpisa, at ang 3 kabatang lalaki ito nag-umpisa sa time ni Haring Joakim ng 3 taon ni Haring Joakim. At sa taon pala ni Haring Hosias, si Haring Hosias ang Huda, pang 13 years ni Haring Hosias ay doon nag-umpisa ang istorya ni Jeremias na kanyang pagiging propeta na nagpropesya siya sa Israel. Doon nag-umpisa ang kanyang buhay nang makilala siya bilang propeta hanggang sa bumagsak ang Jerusalem, hanggang sa kanyang kamatayan naman. At dito nung inabot pa ng 11 years si Joakim, bago pinalitan siya ni Joaquin na kanyang anak. Nung pinalitan siya ni Joaquin, ay 3 buwan ni Joaquin ay bumalik si Haring Nabucodonosor at sinakop na naman ang Huda at dinalang bihag si Joaquin ng kanyang ina, lahat ng mga malalaki sa palasyo, at iniwan ang mga mahirap upang may magbungkal ng lupa. At ang anak ni Hosias na si Natanias ay itinalaga bilang hari at pinalitan niya ito ng pangalan na Sidekias. O kaya dito na ang istorya ni Haring Sidekias. Si Haring Sidekias ay namahala sa unang taon ng pamahal ni Haring Sidekias ay sa Jeremiah chapter 27 verse 1 to 22 makikita unang taon ng pamahala ni Sidekias ng Huda. Ngunit si Sidekias ay namamahala pa ng 11 years sa Huda hanggang sa pagbagsak sa Jerusalem na ito'y winasak na ni Nabucodonosor at sinunog, binihag ang mga tao doon. Ngunit bago doon ay dito muna ako sa first year ni Haring Sidekias, dahil ang quest dito ko natatapusin ito. Lahat ng ito kung bibilangin itong lahat ng mga taon ng kanilang mga panahon ng kanilang paglilingkod, ito ay nagtutotal ng 419 years from 1019 BC to 600 BC. Ito ay nagtutotal ng 419 years, at ito naman ay katumbas ng 350 years mula nang likhain ng Diyos ang tao. Dahil sa episode 6 ay 3,081 years plus 419 is 3,500 years ang 419. Ito ay katumbas ng 600 BC. Dahil dito na ang kasunod dito ay dito ko natatapusin ito sa 419 years sa 600 BC. Ang 3,500 years, ang 419 years. Ang kasunod dito ay ang episode 8. Ito yung last episode ng The Revelation of Time from 60 to 1 AD. Nagmula na naman ito sa 600 BC. Dahil ito ang nakasulat dito na nung unang taon ng paghari ni Sidekias, First Nephi chapter, itong lahat na dito ay makikita sa The Book of Mormon. Book of Mormon ay isang kasulatan kasi saya ng mga Hudyo na umalis sa Jerusalem 600 BC noong unang taon ng paghari ni Sidekias hanggang sa isilang ang Mesiyas. Ito na ang mga propesiya ng pagsilang ng Mesiyas, ang bituin na makikita bago isilang ang Mesiyas. Sa kanyang pagsilang ang makikita ang bagong bituin, dito makikita sa hilaman, ang Book of Hilaman. Well, lahat na ito sa mga propesiya sila na ang nagtutuloy. Habang dito ang mga Israelita ay pinamunuan ni Sidekias, sila naman ay umalis sa itong si Lehi, isang propeta rin sa Huda kasabayan ni Jeremias, ay umalis sa Huda dahil sa panaginip na pinapakitaan siya ng Diyos na dapat ay lisanin ng Jerusalem
upang maligtas ang kanyang buhay, dinala niya ang kanyang pamilya sa Caesarea. Mga anak niya si Laman, si Lemuel, si Nephi at si Sam. At ito yung mga taon nila 600 BC. At dinala ni Lehi ang kanyang buong pamilya sa malapit sa dagat na pula, 600 BC at the time. At umabot sila ng 8 years na paglalakbay sa ilang. Pinabalik ni Lehi ang kanyang mga anak upang ipagsama si Ismael at ang kanyang mga anak na babae. At kukunin din ang mga lamin ng tanso na mga aklat ni Moises sa kay Laban, sa pag-ingat ni Laban, at nakuha nila ito. At nung suriin ni Laban ni Lehi, ay dito nakikita niya na sila pala ay nagmula sa lahi ni Jose. At ito ang naglalaman ang mga lamin ng iyon, ang 5 aklat ni Moises, kasaysayan ng mga propeta at ang mga propesya nito at ang kasaysayan ng paglikha ng daigdig. Ang unang mga magulang, kay lahat ito natuklasin ni Lehi nung mapasa kamay nila ang mga lamina. At dito nakapag-asawa na ang mga anak ni Lehi sa mga anak ni Ismael dito sa ilang, kung kaya nagkaroon na sila ng mga supling dito after 12 years na kanilang paglalakbay mula ang lisanin ang Jerusalem, ay nakarating sila sa lupang pangako, ang Amerika. At dito gumawa si Nephi ng mga talaan, 2 klase ng talaan, isang malaki at maliit. Ang malaking talaan ay nagtataglay ng kanilang mga kasaysayan, kanilang mga nangyayari sa kanilang buhay. Lahat ng pangyayari ay nakatala doon na mga malaking pangyayari. At ang isang talaan ay ang naglaman itong mga propesiya, ang pinakamahalaga dito. Tinaglay ni Nephi, pinagsapasa, ibinigay niya ito kay Jacob, hanggang sa mga lahi ni Jacob. Ito na lumipas na ang 545 BC, 570 BC, 545 BC. May 55 years nang nakalipas hanggang sa ang lamina ay nakapunta na kay Jacob. Tumanda si Jacob ay napunta na kay Enos, 55 years, 421 BC. Napunta kay Jarom, 400 BC, kay Omni, 324 BC, kay Ameron, hanggang kay Kemis. Walang anak si Ameron, napunta kay Kemis, 318 BC. Napunta kay Abinadom, kay Amaleki. Ang walang anak si Amaleki, napunta ito sa mga lahi na naman ni Nephi. Pinigay niya ito kay Haring Benjamin. Ito si Benjamin ay anak ni Mosias na naging hari sa Sarahimla. Tapos kay Benjamin, pinigay niya ito kay Mosias na kanyang anak, hari ng Sarahimla, dahil si Mosias na kanyang ama ay naging hari ng Sarahimla. At ang mga tao ng Sarahimla ay pinagharian na ni Mosias, kaya nagkumbay na sila. Si Benjamin na naging hari, at ibinigay naman ito ang lamina kay Mosias. At nung tumanda si Mosias, mayroon siyang mga anak na 4, si Amon, si Aaron, Omner at Himni. Umahon ito sa lupain ng Nephi upang mangaral ng mga salita ng Diyos. Kung kaya si Moses ay walang pag-iwan sa kaharian. Kaya dito nagtapos ang paghahari ng mga hari sa taong 509 years mula nang design nila ang Jerusalem. 509 years nagtapos ang paghahari ng mga hari sa mga taon ni Nephi. At dito naman nagumpisa ang pamumuno ng mga hukom sa mga taon ni Nephi sa katauhan ni Alma. Si Alma na anak ni Alma na nagiging sacerdote ni Haring Noe. At ang mga lamina ay binigay ni Haring Benjamin kay Mosias, at galing kay Mosias hanggang kay Alma. Pinapagtayo ni Mosias si Alma, ang ama ni Alma, ng mga simbahan. At ito naman ay naiswasakin ni Alma at kanyang mga anak ni Mosias. Ngunit sila pinagpakitaan ng anghel dito. At sila nagbagong buhay hanggang sila nangaral na ng mga salita ng Diyos. At nagbagong buhay. Sila isinilang na sa Diyos. Mula kay Alma, ibinigay ng mga lamina kay Hilaman. Mula kay Hilaman, kay Siblon na kanyang kapatid, anak ni Alma. At mula kay Siblon, ibinigay niya ito kay Alma na anak ni Alma na kanyang kapatid, dahil wala siyang kapatid. Umalis ang kanyang kapatid na si Corianton. At mula kay Hilaman, binigay niya kay Nephi. At ang pamumuno ng mga hukom ay kay Alma. Sumunod si Nephias, si Pahuran. Si Pahuran pa, tapos si Pakumuyni, kapatid ni Pahuran, anak ni Pahuran. Tapos si Hilaman, ito si Hilaman na anak ni Hilaman, naging hukom. Tapos si Nephi na anak din ni Hilaman, naging hukom.
binigay kay si Soram, hanggang sa anak ni si Soram ipinaslang na ng mga tulisan dito, kung kaya naging masama na ang kanilang pamunuan, ng kanilang hukumang luklukan. Merong si Soram na masama na dahil nais nila na sila ang mamumuno dito at makontrol nila ang pamahalaan hanggang dumating sa kay Laconeo. Pagdating kay Laconeo, ito yan ay si Nephi, na anak ni Nephi na ang nagtaglay ng lamina. Ito naman ay 91 years na ang lumipas mula ng pamunuan ni Alma ang mga tao ni Nephi sa bilang hukom. Ito naman ang kabuuan ay 600 years dahil sa 509 years nang nagtapos ang paghari ng mga hari, minumunuan sila ng mga hukom. Umpisa ng 509 or 91 BC hanggang sa 1 AD. Dito na isilang ang Mesiyas, ang mga propesiya na sa 1 Nephi chapter 10 verse 4 at saka 1 Nephi chapter 19 verse 8 na isilang ang Mesiyas ay isisilang 600 years mula nang lisanin ni Lihay ang Jerusalem, kung kaya inabangan nila ito kung ito matupad. Ngunit ito ang mga palatandaan 5 years before ay meron ng mga propeta ito nag propesya ng mga palatandaan sa pagsilang ng manunubos. Ito lumitaw na ang bituin sa pagsilang ng Mesiyas. Dito na ang mga propesya nakasulat hanggang sa isilang manunubos 1 AD. Ito pa dito sa 3 Nephi chapter 1 verse 1 to 3. Ito ang 1 AD. Natapos na ang quiz na ito from 6th day to 1 AD. Ito by sequence of time ito. Walang makalampas dito dahil meron siyang time sequence. At ang Book of Mormon, ito'y kasaysayan. Makikita na ito sa Book of Mormon. At ang Book of Mormon ay nagtuloy pa mula kay Nephi, binigay ang mga lamina ni Nephi kay Amos, mula anak ni Nephi. At binigay ito kay Amos, anak ni Amos. At walang anak si Amos, binigay kay Ameron, ang kanyang kapatid. At nung si Ameron, napunta kay Ameron ang mga lamina, itong time na sa 320 AD. Si Mormon na ay 10 years pa lang at sinabihan niya si Mormon na kung ikaw ay makaabot na ng 24 years, ay kukunin mo ang mga laminang ito at magsulat ka sa iyong kapanahonan, magmasid ka sa iyong kapanahonan at isulat ito sa mga kasaysayan ng mga nalalabi ng taong ito. Kung kaya, pag edad niya ng 24 years, ay kinuha niya ang mga lamina na sinabi ni Amaron at kanya itong pinaiksi. Inawa ito ng aklat at pinamagatan ito ang aklat ni Mormon sa kabuuan. At meron din siyang aklat ni Mormon na maliit sa kanyang kapanahonan. Isinama na ito sa aklat ni Mormon. Ito ang istorya ng aklat ni Mormon. Nag-umpisa ito ng 600 BC hanggang sa 300. Yung panahon ni Mormon, 300 plus. 385 hanggang sa panahon ni Moroni. Si Moroni, ang anak ni Mormon, ang mga lamin niya ay pinasa ni Mormon kay Moroni na kanyang anak. At sila ay nangasawi sa labanan. At si Moroni ang tanging naiwan dito, nagtataglay ng mga lamina. Ito ay 421 AD. Dito nagtapos ang Book of Mormon at tinapos ko na rin ang quiz na ito dito sa 3 Nephi chapter 1 verse 1 to 3. 600 years mula nang lisanin ni Lehi ang Jerusalem ay sinilang ang manunubos. Ito ay bumubuo sa pangkalahatan ng 4,100 years mula nang likhay ng Diyos ang tao, si Father Adam. Dito ko natatapusin ang paksang ito. Sumayin niyo nawa ang pagpapala ng Diyos at nawa ay ibagi ko rin sa inyo, basahin ninyo sa mga banal na kasulatan ang Malakias chapter 3 verse 8 to 12. Ito'y patungkol sa ikapo. Babasahin nyo lang chapter 3 verses 8 to 12 ng Malakias. Sa Juan chapter 14 verse 1 to 13, ang ama at anak ay isa. Juan chapter 16 verse 13 to 15, ang ama, anak at ang Espiritu Santo ay isa. Sumayin niyong lahat ang pagpapala ng Diyos Ama, pangalan ni Jesucristo, ang bugtong anak ng Diyos, manunubos sa sanlibutan. Amen. Amen.